Mga kaganapan noong nakaraang Pasko at salubong ng bagong taon. Walang ingranding handa at wala ring mga regalo, simple lang at hindi kailangan ikumpara sa iba, ang mahalaga magkakasama ang buong pamilya na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Isang hapag, simpleng pagkain, sapat na yun para maramdaman ang init ng Pasko. Doon ko napagtanto na kahit kulang sa material na bagay, buo naman sa pagmamahal ang aming pamilya. Pagdating ng pagsalubong sa taong, hindi na kami naghanda ng bonggang salusalo, may kaunting pagkain at sabay-sabay naming sinalubong ang bagong taon, hindi maiwasang mapaisip sa mga pinagdaanan, mga araw na halos sumuko, mga gabing puno ng pag-aalala, at mga panahong kinailangan naming maging matatag para sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat, nandito pa rin kami, magkakasama. Sa pagpasok ng 2026, dala ko ang pag-asang mas magiging magaan ang mga susunod na araw. Hindi man sigurado ang bukas, sigurado naman ako sa isang bagay, na ang pamilya ay dahilan para tayo nagsisikap sa buhay, lumaban araw-araw. Ang Pasko at bagong taon na ito ay nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi pera, kundi ang mga taong handang manatili sa tabi mo sa hirap at ginhawa. Hindi man perpekto ang lahat, pero buo ang pamilya. Nitong Pasko at pagsalubong ng bagong taon, mas pinili naming magpasalamat kaysa bilangin ang mga kulang. Dasal ko ngayong taon na ang bawat tahanan ay mapuno ng pag-unawa, respeto, at pagmamahalan.